Hi guys! Welcome back again to my YouTube channel. By the way guys, my name is Jap. Kumusta po kayong lahat? Okay, so yan guys, maraming salamat po pala sa walang sawang pagsubaybay sa ating pong daily love reading. And kung ikaw ay bago pa lang sa ating channel, mag-subscribe na po kayo. Then i-click mo na rin yung ating notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong upload. So, tignan natin guys, kanino bang love reading itong masasagap natin ngayon. Okay, kanina ba itong love reading? Meron tayong children. Oh, pwedeng puppy love. Pwede itong someone na inaantay mo or hinahanap mo na matagal ng panahon. Like, parang si the one. Kasi parang ilang beses ka na nagkaroon ng failed relationship, no? Tapos ito ay, ang nakatadhana pala sa'yo is someone na kilala mo na pala dati pa. Okay? Pwede ito talaga yung soulmate mo. Kaklase mo na elementary, basta kababata mo, or kilala mo na noon pa. Nakasama mo na nung bata ka. Okay? Tignan pa natin. Additional message. Or pwede guys na kaibigan mo or someone na sobrang loyal sa inyo. Tignan pa natin. Pwedeng magkakahulugan ng inyong mga loob. Mahulog ang loob sa inyo itong taong to. Additional message. Kanina po itong love reading. Meron tayong give your relationship a chance. Oh, pwedeng kilala mo na pala siya dati. Or naging karelasyon mo na siya dati. Pwedeng puppy love mo siya. Or pwede kasi guys na noon, nung nagkaroon kayo ng relasyon, is parang laro-laro lang. Kasi talaga mga bata pa kayo noon. Okay? Ex mo siya noon. Or pwede naman guys na yung hiwalayan nyo is dahil nawalan lang kayo ng communication. Or pwede nagkasawaan kasi nga mga bata pa kayo noon eh. Okay? Or pwedeng teenager. Pwedeng mga 20s. So, eto yung nasasagap ko dyan guys, pwedeng nagkaroon na kayo ng kanya-kanyang pamilya, or kung hindi man guys, is pwedeng, basta mga matatanda na ngayon, no? Siguro sa edad 40 or 50 years old na kayo ngayon, 50 plus something hanggang 60. Ganun yung nasasagap ko. Then, may someone dito na siguro magre-reconnect ulit yung energy nyo netong someone from the past. Okay? Hindi ko naman na masasabi, no, na etong relasyon nyo na to ay parang nagkasakitan kayo. Pwedeng nawalan lang talaga siya guys ng communication or hindi ganun kalalim yung nararamdaman nyo sa isa't isa before, no? Release your ex. Parang ang hirap niyang i-let go, no? Kahit na kasi na lumipas na yung panahon, kahit na, paano ba, parang sabihin na natin guys na parang kahit na matanda na kayo ngayon or may kanya-kanya na kayong buhay, wala na kayong balita sa taong to, parang lagi mo pa rin siya naaalala. Minsan napapaginipan mo or pwedeng siya yung sa kanya nangyayari yon, no? Napapaginipan ka niya, naalala ka pa rin niya, then parang napapaisip siya, ba't parang hirap mong i-let go? Bakit pumapasok ka pa rin sa isip niya, no? Kasi nga guys, soulmate mo tong taong to. Soulmate ka niya. Okay, kung bakit ganon. Then, I think hanapin ka nitong taong to. Tignan pa natin Additional message. Kanina po itong love reading. Meron tayong free yourself. It's time to take back control of your life. So, iba sa inyo guys, pwedeng nasa healing process pa kayo. Siguro wala ka pang idea ngayon pagdating dito sa person na to. Kasi hinahanap mo talaga yung tamang tao para sa inyo. Tapos matagal mo na pala siyang kilala. No, yung forever mo, yung soulmate mo. And ang sinasabi dito guys, bago kasi ikaw humantong dito, ilang beses ka siguro nag-failed sa relationship mo. Ang nakikita ko sa inyo guys, parang paulit-ulit yung sakit na nangyari sa inyo. Lahat ng naging karelasyon, pwedeng niloko ka, sinaktan ka, kasi hindi sila mga tamang tao para sa inyo. Pwedeng dumaan lang talaga sila sa buhay nyo. May mga cheating, nandun sa point na parang hindi ganun kalalim yung nararamdaman mo dyan. Hindi ka ganun ka-affected sa mga
nangyayari, no? Hindi ka siguro showy. Okay? Pero ito kasi lately, no? Lalo na kung naiisip mo na pwedeng nagkakaedad ka na. Tapos, wala ka pang nagiging asawa. Wala ka pang someone na talagang nag-i-stay sa inyo. Okay? Ayan, so pasensya na guys sa mga sasakyan na dumadaan. Tabing daan lang po kasi kami. So by the way, ayun, no? Pwede kasi na hanggang ngayon, single ka pa rin, pwedeng dalaga or binata ka pa rin, wala ka pa rin talagang anak, no? Iba naman sa inyo, guys. Pwedeng single parent. So, depende pa rin yan, guys, no? Again, ayun, ilang beses kang nag-fail sa relationship. So, I think ito ay someone na kilala mo na talaga, yung para sa inyo, yung someone na nakatadhana na talaga sa inyo, guys. Okay, tignan pa natin. Pwedeng nakilala mo na siya nung nag-aaral ka pa lang, eh. Kanina po itong love rating, spirit guide. Meron tayong finances and career. So, ang sinasabi lang naman dito, guys, ay siguro mas maganda na pagtuunan mo muna ng pansin ng inyong career. Trabaho ka muna, i-workout mo, no? Maging active ka muna sa ibang bagay. Focus ka muna sa ibang bagay, guys. Sa ngayon kasi, pwedeng matagal-tagal mo pa makikilala tong taong to. I mean, bago kayo mag-reconnect, ha? Pwedeng matagal-tagal pa bago mag-reconnect yung energy nyo ulit. Yung mag-cross ulit yung landas nyo. Yung iba naman sa inyo, guys, pwedeng nagtagpo na. Okay? Tignan pa natin. Additional message. Meron tayong worth waiting for. Ayan, huwag ka magmadali kasi worth it daw itong pag-aantay mo na to. Okay? Pag-aantay sa taong para sa inyo, guys. Stay single hanggang mahanap mo siya. Okay, so, ayan, worth it yung pag-aantay mo dito. So, habang hindi pa dumarating, ngayon magpaka-busy ka muna sa career, no? Actually, yung nakikita ko kasi rito, guys, kung saan na lang itong ibibigay sa inyo, ganoon naman talaga ang love. Pag dumating na yung tamang tao para sa inyo, minsan kasi yung tamang tao nakakapanakit din, di ba? So, sabihin na lang natin, guys, na pag dumating na yung soulmate mo or yung someone na nakatadhana talaga sa inyo, guys, I think malaki ang pagbabago mangyayari sa buhay mo na to. Okay? Kaya sinasabi dyan, focus ka muna sa sarili mo. Kasi minsan, yung mga partner natin or yung mga naging karelasyon natin, hindi naman, guys, perfect. Pero sila yung nagbibigay ng lesson. And ganun din kayo, guys, sa mga partner nyo. Kayo yung magbibigay ng lesson sa kanila. Hindi talaga perfect ang relationship, guys, no? Minsan sa fairy tale lang yun. May iba na sinuwerte. May sinuwerte kasi pinili nilang pahalagahan yung partner nila. Choice kasi ng bawat tao yun. Tingnan pa natin. Additional message. Kanina po itong love reading. Meron tayong healing family issue. Oh. So, nakikita ko sa inyo, guys, mukhang meron kayong problema ngayon sa family nyo. Ayan. Siguro may naka-live-in ka or pwedeng matagal na yung relationship nyo. May someone dito, I think, someone na nakasakit sa inyo to. Parang bago pa lang to, no? Yung pumapasok sa akin dito, ayan, no? Forgiving and learning. So, I think hindi nag-work itong relationship nyo na itong taong to. Bukod pa itong taong to dito sa someone na nakatadhana sa inyo. Okay? So, sinasabi dito, guys, hindi nag-work itong relationship na to. Then, siguro nandun yung parang nahihiya ka sa family mo, na parang parang binigo mo sila. And, nahihiya rin tong taong to, guys, sa family niya, no? Or sa inyo na parang, hindi pala talaga tayo yung nakatadhana or hindi pala talaga siya yung para sa inyo. Nare-realize niya rin nararamdaman niya rin dito, guys. So, may paghingi ng tawad dito, guys. Kasi may mga pamilyang naapektuhan. May mga pamilyang mas nasasaktan kasi mataas na, guys, yung ine-expect nila para dito, na parang pang matagalan na yan, siya na talaga yung para sa inyo. So, yun yung nasasagap ko dyan, guys. Titingnan pa natin.
Additional message. Additional message. Kanina po itong love reading. Meron tayong flirt. Ayan. I think may nahuli ka na cheating, no? Na nag-cheat sa'yo itong person na to. Hindi ka niya mabigyan ng konkretong dahilan kung bakit siya humihiwalay sa inyo. Okay? Pwedeng nalaman mo na may nakaka-flirt siya. Pwedeng nalaman mo na dati pa pala talaga to na nagkakaroon ng cheating. And yung plano nyo as in, nakasettle na talaga, no? Yung mga plano nyo, guys, hindi siya, guys, hindi na siya nagtutuloy-tuloy. Okay? Kailangan mo nang i-release tong person na to. Ayan, no? Dito ka nasasaktan ngayon kasi mga pangako, pwedeng inalay mo yung buhay mo eh. Parang madami kang sacrifice and nakikita ko sa inyo, guys, na naging mundo mo tong taong to. Okay? Siguro matagal talaga kayo nagsama. Matagal at parang nagtagal yung relasyon nyo. Okay? Pero ito na yung time para kailangan mo na siyang i-release, no? Kailangan mo na siyang i-release kasi, guys, siya na mismo yung kusang bumibitaw eh. Hindi mo na kailangan pang ipilit yung isang tao kahit magalit ka pa dyan. Okay? Hindi mo na siya kailangan pang parang ipagdildilan. Kahit magalit ka sa kanya, kahit i-post mo sa social media. May mga tao kasing ganon. Okay, na hindi nila matanggap na niloko sila. Though masakit talaga, guys eh. Pero again, sabihin ko sa inyo, guys, mali yun. Hanggat maaari kontrolin nyo yung emosyon nyo, dapat nandun pa rin kayo sa limit nyo. Okay? Kung marirealize nyo lang, guys, na kahit asawa mo na yan, hindi mo yan pagmamayari. Okay? Kung matured, no? Kung matured na talaga yung iba sa inyo, na parang kahit sinaktan kayo na itong taong to, kahit binigyan niya kayo, guys, ng masakit na pasakit, yes, masakit yon. Pwedeng inanakan ka. Saka, guys, nagloko. Bibigyan ko kayo, guys, ng advice. Hanggat maaari, guys, kontrolin niyo yung sarili niyo. Yes, niloko ka, given. Pero again, hindi para sirain yung buhay ng taong yon. Wala na tayo magagawa. Isipin niyo na lang, guys, after na mapahiya sa social media yung partner niyo. Ano na yung mangyayari? Ano na yung susunod na mangyayari? And expect mo babalik siya sa inyo, guys? Hindi, guys. Dilalagay mo sa kamay mo yung karma. Karma na mismo ang maniningil doon. Hindi mo yan para singilin sa kanya. Kusa niyang makukuha yung karma na yon. Then, again, mas piliin mo yung peace of mind mo kung gano'n yung nangyayari. Okay? Kahit na nag-cheat yung person mo na yan, meron kang rights na ipaglaban yan. Okay? Mahirap pa rin eh. Kung siya na mismo ayaw na niya makipaglaban eh. Kung siya na mismo pinapakita sa inyo, nakalaban mo na rin siya. Diba? Ang hirap. Mahirap ipaglaban yung taong siya mismo kalaban mo. So, ito ay patungkol sa person na ex mo na ngayon na dudulot ng pasakit sa inyo. Tignan pa natin. Additional message. Kanina tong love reading. Kanina po itong love reading. Oops. Meron tayong very soon. Okay, so sinasabi naman dito, guys, magsisisi rin tong taong to, pero hindi pa yan ngayon. Soon. Okay? Itong taong nananakit sa inyo ngayon, sinasaktan ka ngayon, niloloko ka, no? Again, guys, hindi siya yung nakatadhana eh. Yun yung pinapakita sa akin dito. Hindi siya yung nakatadhana. And, ayun nga, ang sinasabi rito, huwag mong hayaan na parang dahil sa kanya is titigil na or hihinto na yung ikot ng mundo mo. Parang hindi dapat siya yung magiging dahilan kung bakit hihinto na yung mundo mo or kung bakit parang ayaw mo nang umusad sa buhay. Okay? Dapat nagiging inspirasyon mo to eh, para mas maging matapang, para mas maging matatag. Okay? So, tingnan pa natin ha, additional message.
Kanina po itong love reading. Meron tayong pay attention to the red flags. Ang dami ng red flag eh. Okay, ito kasi pagsasama nyo raw guys, ang dami na daw red flag nito. Pero yung iba dito, parang pinipili pa rin siyang ilaban. Parang nino-normalize nyo pa rin na normal or pwede pang i-workout. Pwede pang malampasan. Pwede pang magbago. Actually guys, hindi yan magbabago hanggat nandyan yung existence mo. Kasi kung willing yan guys magbago, sana ginawa niya na ngayon pa lang. 'Di ba? Okay? For my opinion guys, magbabago ang isang tao pagka ito ay naghiwalay kayo tapos bumalik ulit sa buhay mo. Ngayon kung wala talaga guys pagbabago, ibig sabihin yan guys, no choice na lang talaga siya kung bakit siya bumabalik sa inyo. Kumbaga parang ikaw na lang yung parang last option niya kung bakit siya babalik sa inyo. Tanungin mo yung sarili mo, pag nangyari yun, worth it ba? Kasi parang lahat na lang ng sama ng loob binigay niya na sa inyo eh. Diba? So, tignan pa natin. Ay no, ang dami ng red flag. Baka nagbubulag-bulagan ka, pwedeng sinasabi na sa inyo ng mga tao, ng mga kaibigan mo, pero hindi mo masyadong na-appreciate or hindi mo masyadong tinitignan. Tignan pa natin, kanina po itong love reading, spirit guide. Meron tayong attraction. Diba, alam mo, may tsura ka, parang mahaba yung buhok, or kung lalaki ka guys, hunk yung nakikita ko. Good looking, malakas yung sex appeal, kasi attracted ka sa ibang tao eh. Pero bakit ganon? Marami nagkakagusto sa inyo, hindi mo na-appreciate yan sa sarili mo. Oo, hindi mo na-appreciate sa sarili mo kasi tingnan mo naman. Masyado ka lang na-manipulate na tong person mo. Parang mag-i-stay ka sa kanya. Pero I think meron kang ibang option. May laban ka pa rin, guys. Kaya mo pa rin makalaya rito, guys. No, wag mo masyadong dibdibin. And again, hindi kasi porke sinabi ko na mag-move on ka is madali eh. Hindi madali talaga pag nandiyan ka sa sitwasyon na yan. Pero lahat ng tao na pagdaanan yan. Kahit ako. 'Di ba? Lahat ng tao. Basta marunong ka makaramdam pagdadaanan. Okay? So, again, sasabihin ko sa inyo guys na once na maka-move on ka sa taong yan guys, promise, totoo yung sinasabi ng iba, no? Parang mapapaisip ka, no, nagustuhan mo sa taong yon. Tapos parang ordinaryong tao na lang siya sa buhay mo. Tignan pa natin, additional message. Additional message. Meron tayong Knight of Cups. Ayan. Okay, napaka-soft-hearted mo. Kasi parang ikaw, sa totoo lang guys, feeling ko naawa ka na lang sa taong to. Hindi na to love. Napaka-soft-hearted mo lang talaga at saka mabilis kang ma-attach. No? Kahit sa kaibigan siguro, ikaw yung tipo ng tao na nagtatampo or parang mas masakit yung heartbreak no, pag sa kaibigan. I think mas madalas ka nasasaktan pagka ikaw ay nagde-detach sa mga kaibigan. Kasi syempre, parang tinuring mo ng pamilya or malapit sa inyo. So, ayan yung nakikita ko rito, guys. Mapagpatawad kay. Mabilis kang ma-attach, mabilis kang mabilis mapalapit yung loob mo sa ibang tao. Ganyan yung nasasagap ko ngayon kung bakit ganito yung nararamdaman mo dito sa person mo. Okay? Tingnan natin. Baka paulit-ulit ka nagpapatawad sa kanya. Ito yung person mo, oh. Baka hindi ka aware dito na bigla ka na lang niya, hawak ka na pala niya sa liig. Yung tipong kaya ka na niyang kontrolin, kaya ka niyang i-manipulate, no? Kaya ka niyang paniwalain sa mga sinasabi niya. Baka ikaw na lang yung naniniwala. Oh, aware naman yung mga tao kung ano yung ugali ng person mo, kung anong klaseng tao siya. Pero parang ikaw na lang yung naniniwala sa kanya. Nagpapakontrol ka dito. Huwag mo hayaan na ginagawa niya yan sa inyo, guys, no? Hindi porke mahal niyo isang tao, isusunod-sunuran na lang kayo talaga. Meron tayong Two of Cups. Dapat partner mo siya. Hindi ka dapat alipin dito. Hindi ka dapat tau-tauhan lang. Dapat partner mo siya, guys. Ikaw kasi nakikita mo siya na someone na partner, someone na parang pwede mo maging sandalan, siya yung last,
yung pinaka someone na pwedeng magligtas sa inyo. Ganun ganun mo siya nakikita, pero sa end niya guys, nakikita ka niya na someone na kaya niyang kontrolin. Oo, pag kailangan niya ng something, nandyan ka. So I think may nabe-benefits talaga etong taong to sa inyo. Okay, malaki pa yung pakinabang mo sa kanya. And ito na nga, dumarating na kasi sa point na parang bumibitaw na to. May cheating na kasing nangyayari. Tignan pa natin ha. Additional message. Meron tayong, my love for you is endless. Ayan o, ikaw to. Sinasabi din kasi sa'yo ng person mo na yung pagmamahal niya sa inyo guys, hindi mawawala yon. Alam mo yun, ipaparinig niya talaga sa inyo lahat ng gusto mong marinig. Ipaparamdam niya sa inyo lahat ng gusto mong maramdaman para lang masatisfy ka. Kasi may nabe-benefit sa inyo eh. Ano ba, napeperahan ka ba? Nagagamit ka niya? Nakadepende siya sa inyo. So, takot siyang mawala yung source of income niya. Takot siyang mawala ka kasi ikaw yung nagiging sandalan niya. Okay? Napapakinabangan ka niya. Oh, kaya parang ipaparinig niya talaga sa inyo lahat ng gusto mong marinig. Kahit hindi naman yun ang totoo, guys. Tignan pa natin. Meron tayong, I can't carry this love alone. Diba? Ikaw na to. Ramdam mo naman na yung sinasabi niya sa inyo, mahal ka niya, pero hindi mo naman maramdaman eh. Parang, hindi mo na kinakaya guys, na parang ikaw lang yung nagmamahal. Kahit sinasabi niyang mahal ka niya, hindi mo naman maramdaman. Kasi sabi nila guys, action is louder than words. Diba? Kahit hindi niya sabihin sa inyo, kung pinaparamdam naman sa inyo. Diba? Tignan pa natin ha. I miss who we used to be. Yun, no, namimiss mo na yung dating siya. Kasi parang nung etong taong to guys, nung nakilala mo, hindi naman siya ganyan dati. Napaka-sweet, napaka-caring, maasikaso, maalaga. At pinaramdam niya talaga sa inyo guys na mahal ka. Again guys, pag ganyan ang isang tao sa inyo guys, love bombing yan. Pag pinaramdam na agad sa inyo lahat-lahat ng ganun. Kasi mas nakakatakot yun, di ba? Yung tipong, pag na-attach ka na sa isang tao na pinaramdam na sa inyo guys na siya yung safe zone mo. Parang ang mahirap kumawala or matatakot ka na baka mawala siya someday. Kasi nga, part ng manipulation yun guys, no? Or love bombing yun, patibong yun. Na parang kung sakaling bibitaw siya or magkakaroon siya ng mga kasalanan, hindi mo siya i-let go or hindi ka matatakot na mawala siya. I mean, matatakot kang mawala siya. Mabaliktad, no? Ganon, takot kang mawala siya. Kasi nga yung mga pinaramdam niya sa inyo, hahanap-hanapin mo yun. At maiisip mo na siya lang yung nagparamdam sa akin ng ganon, na mahal ako, tanggap ako. Again guys, bago ka pumasok sa isang relasyon, be wise, no? Dapat mas mahal mo yung sarili mo. Kung gusto mong mahalin ka ng ibang tao. Okay? And dapat mas tanggap mo yung bagay na meron ka kung gusto mong tanggapin ka ng ibang tao. Kasi nagsisimula yan guys sa respeto mo sa sarili mo eh. 'Di ba? Lalo na yung ibang tao dito guys na pumapasok sa relationship like gusto-gusto nila yung taong yon pero wala naman silang commitment. Nasa situationship. So bakit ganon? Kasi binibigyan mo siya ng privilege na hanggang dun lang kayo. Na parang hindi pa kampante sa inyo tong taong to. Pero pinaramdam niya sa inyo na or ipaparamdam niya sa inyo na mahal ka niya, pero wala naman kayong commitment. Okay, magsisimula kasi yan sa inyo eh. Okay, kung paano mo siya guys, bibigyan ng access sa buhay mo, kung hanggang saan lang yung limit niya. Parang, huwag mo akong landiin kung wala kang planong bigyan ako ng assurance. 'Di ba? Huwag mo akong landiin kung wala kang planong, paano ba? Kung wala siyang plano na bigyan kayo ng commitment, 'di ba? So doon pa lang guys, at alam mo na yung taong yun ay komplikado, lumayo ka na. Promise masasaktan ka lang. Though nakakapanghinayang, willing ka naman mag-antay, pero guys hanggang kailan? Hindi mo worth it 'yon. Hindi yun guys nakakatuwa. Okay. So again, each small step carries you forward. Ayan oh.
Makakaalis ka dito guys, kailangan lang step by step. Hindi naman siya guys kailangan nagmamadali or madalian. Parang pag-move on lang yan guys. Simulan mo to guys sa parang biniblame mo yung sarili mo. Hindi siya. I-blame mo yung sarili mo. Pagsabihan mo yung sarili mo. Parang self-deserve ba natin to self? Ano self? Hanggang kailan tayo ganito? Hindi ba tayo mag-move on? 'Di ba? Kausapin mo yung sarili mo na kailangan ng umusad, na parang dapat hindi hinto yung mundo mo ng dyan lang. Kailangan meron ka pa ring improvement na gagawin sa sarili mo. Marami pang pwede mangyari guys. Again, bibigyan na lang kita ng pinakasimpleng motto at gamit na. Pero promise, may tama pa rin to. Guys, life is too short. Mas piliin mong maging masaya. Mag-enjoy. Sa totoo lang guys, hindi mo masasabi ang buhay. Totoo yun. Okay? Hindi mo masasabi kung ano yung mga mangyayari sa mga susunod na buhay mo. Tapos sipin nyo na lang guys kung bigla na lang kayong mawala, tapos nawala ka na lang ng malungkot ka, na hindi mo lang nakuhang mag-enjoy sa buong existence mo. 'Di ba? So sige, doon tayo sa energy ng person mo. Pag ganito ka manipulative yung person mo at ka walang kwenta guys, naku, let go mo yan. Di yan worth it guys, no? Tignan pa natin ha. Doon tayo sa nararamdaman ni person. Okay, ano yung nararamdaman niya sa inyo ngayon? Ano yung nararamdaman ng person mo sa iyo ngayon? Ano yung nararamdaman? Meron tayong the sun. Okay, actually, nung panahon kasi na ano pa lang kayo, nagliligawan, sa talking stage, tignan mo naman kung gaano kaganda yung nakikita niyang future niya sa inyo. The sun, ito na yung pinakamaganda sa lahat ng tarot deck, guys. Nandiyan yung achievement, enjoyment, happiness, victory. So, ganon, jackpot, no? Yung tingin niya sa inyo is someone na naka-jackpot siya, guys. Tignan natin, ha? Nararamdaman sa inyo. Page of Wands. Ayan, no? Gusto niya yung energy na meron ka. Kasi talagang nakikita ka niya na someone na nagbibigay ka talaga sa ibang tao. Nakikita ka niya na someone na parang hindi ka madamot. Then, gustong-gusto niya yon na parang, itong taong to, pwede akong bigyan ng commitment talaga. Or security kasi hindi siya madamot sa ibang tao. What else kung karelasyon ko na siya? Diba? Pwede yung ginagawa mo sa ibang tao, pwede mo rin gawin sa kanya. Tignan mo naman, puro bulaklak yan. Saan ba nakatutok ang mga bulaklak? Diba sa araw? Pagka merong abundance na nangyayari, pag umuulan ba guys, tingin nyo guys, may energy ang mga flowers na yan. Mas may energy sila pag, pag may araw. So, i-apply na lang sa buhay nyo. Okay? Pag may abundance na nangyayari sa buhay nyo guys, parang mararamdaman mo siya. Pero, nung nadadown ka na, nagkakaroon na kayo ng problema, parang unti-unti na rin siya nawawala, no? Ang selfish itong taong to. Okay. So again guys, sabi nga dito, hindi na to worth it kasi ang tamang taong nakatadhana talaga sa inyo is someone na kilala mo na talaga. Pwedeng elementary, high school, pwedeng na-meet mo na siya before. Or pwede naman guys, nagtagpo na kayo dati pero hindi niyo pa talaga totally kilala yung isa't isa. Kasi talagang soulmate mo siya. Okay, so sabi dito guys is 5 of Pentacles. Ayan, hindi na siya nakukontento. Yung nararamdaman niya sa inyo. Kasi tignan mo, may snow na dito. And napaka-emotional, di ba? Hindi na siya nakukontento dito sa relasyon na to. Nung panahong may na sa inyo, bumabagsak ka na. Hindi na siya natutuwa, no? Tingnan natin. Ano kanya nakikita ngayon? Itong person mo na narcissistic. Meron tayong 8 of Pentacles. Ayan, may Pentacles ka. Maganda yung flow ng pera mo. May tawag dito, may talaga, security, stability. Okay, paano kanya nakikita ngayon? 2 of Wands kasi, lumalabas ka na sa kanya. Lumalabas ka na sa mundo niya. Nakikita ka niya na someone na nakapokus ka na sa 8 of Pentacles mo and hindi ka na nag-hesitate dito, oh. Okay, dati kasi nag-aantay ka pa kung may pagbabago ba siya, nag-hesitate ka pa, nag-aalangan ka, may doubt ka. Pero tignan mo naman guys, lumabas ka na sa pinto. Okay, so parang kung yan yung gusto mo, sige, go.
Okay? Tingin niya sa inyo is someone na Knight of Swords. May gigil, may galit, and sobrang confident ka. Nararamdaman ka niya na marami pang opportunity paparating kasi sobrang wise mo. Okay? Nakikita ka niya na someone na kaya mo yung sarili mo. Eh siya kasi hindi niya guys kaya yung sarili niya eh. Nang wala ka, wala yung existence mo sa buhay mo. Kaya yan guys ay magsisisi rin pagdating ng araw. Oo. Pag wala na naman siyang mahut-hot sa iba, no? So again, tignan natin. Pag wala nang pakinabang sa kanya yung naging partner niya, bago ka. Or nung ipinalit niya sa inyo. Ano yung magiging effort niya guys? Tignan mo, Knight of Pentacles, oh, di ba? Alam nyo guys, medyo narcissistic tong taong to guys. Kung makikita niyo yung ulap, napaka-heavy niya or na parang emotion, no? Parang malungkot, parang gloomy days lang guys, no? Hindi ganun kainit. Pero mahangin, kampante. Paano ba? Kalmado. So, etong taong to guys, narcissistic to. Yung magiging action niya rito guys, kasi titirahin niya yung emosyon mo. Sasabihin niya na parang, ang saya-saya natin nun, parang ganda-ganda ng ano natin nun, ganito tayo nun, na parang hindi niya man lang guys mine-mention kung ano yung mga masasakit na ginawa niya sa inyo, kasi parang ay mention niya lang dito guys, kung paano ka naman naging masaya sa kanya nun. Narcissistic nga eh. So, ikaw marirealize mo, may point din naman siya, pero hindi eh. Sobrang straightforward kang tao. Mas tumatatak sa inyo kung paano kanya sinaktan. So, parang madadala ka lang ng konti, na parang oo nga, no? Pero sa totoo lang, masakit din yung mga ginawa mo. Parang gano'n, no? Sabi mo sa kanya yan, di ba, pag bumalik, or may na-realize na, Ace of Cups, pagpapatawa, di hingi niya talaga yung kapatawaran mo, guys. And, meron tayong, ayan, communication, guys. Naku. Bakit kasi kailangan saktan mo yung person na yun, tapos babalik ka rin naman pala? Di ba? Tingnan pa natin, ah. Additional message. Meron tayong unclear, I don't know how I feel about this connection anymore. Diba? Yan siya, oh. Hindi nagiging malinaw sa kanya. And hindi niya alam kung saan siguro papunta tong connection nyo. Kasi nga, hindi na siya na-challenge, hindi na siya natutuwa. Hindi mo na napoprovide yung mga frustration niya, guys. Di ba dapat siya yung nag-e-effort dito? Diyos ko, makapal mukha nito, guys. Sa totoo lang. Hihingi ito ng tawad, oh. Ayun, oh. I hate how much I've hurt you. I'm so sorry for all the pain I've caused. You didn't deserve any of it. So, pwede sana, guys, mapatawad mo to kung sana hindi kanya iniwan after kanyang lokohin. Kaso nga lang, guys, nandun yung panloloko, tapos parang bigla ka na lang niyang iniwan. Nang ganun-ganun lang. Na parang kinaya mo naman, eh. Kinaya mo nang wala siya. Tignan natin guys, ano yung message niya sa inyo ngayon. Meron tayong, I'm starting to understand our connection. So parang ipapangako niya sa inyo guys ang inyong assurance na parang, alam mo yun, ipaparamdam niya talaga sa inyo na kaya niyang i-provide yung mga frustration mo. Paparinig niya na naman sa inyo lahat guys ng pwede mong marinig. No, aasa ka na naman, papangakuan ka naman, tapos mapapako na naman. Okay, I wish I could take back my words. So may mga masasakit siyang sinabi sa inyo before, no? And I can't stop thinking about you. Inisip ka niya ngayon kasi nangihinayang na siya, guys. Zodiac sign. Scorpio, Virgo, Sagittarius, Leo, Capricorn, and Libra energy. Yan yung energy ng person mo. Meron tayong Pisces, Capricorn, Taurus, Leo, Aries, and Gemini. So again, guys, ang reading natin ay collective reading. Ginagawa natin to, daily love reading to, no? Kasi may mga nababasa akong question na parang, anong zodiac sign po yan, madam? Kanina pong zodiac sign yan. Collective nga to. B. So, pag may nabasa kayo niyan, guys, sa comment section, kayo na yung mag-explain kasi medyo busy rin ako sa ibang client. Hindi ko na sila nare-replyan. Oo. At hindi ko na rin nasasagot. Nababasa ko lang sa notification. So, ayan. Paalala lang ulit, guys. Ito ay collective. So, kung nakaka-relate ka sa reading, para sa iyo yung reading. And sinasabi ko naman po yung zodiac sign. Okay. So, again, sa'yo naman, ano yung nararamdaman mo sa person mo? Oh, di ba the tower? Unti-unti na siyang nagbabago, unti-unti na siyang nawawala. Parang ramdam mo na parang kasama mga pero parang nasisira na. Pawakas na to, pasira na to. Meron tayong strength. Ayan oh, siya yung lakas ng loob mo eh, siya yung motivation mo eh. Kaso nga lang, 4 of Cups.
Napakabait mo, grabe. Kaya mo pa rin siya patawarin kahit ganito yung ginawa niya sa inyo. Four of Cups kasi yung energy, guys, is regret. Oo, yun yung pinapakita sa akin dito. Pero feeling ko pagdating ng araw, guys, patatawarin mo na lang to pero hindi na to katulad ng dati. Kasi sinira ka na niya. Sinira niya na yung tiwala mo. Okay, so tignan pa natin. Ano yung dapat mong gawin? Kasi baka hindi ka aware dito. Buuin mo yung sarili mo. Strength to, oh. Leo, energy. Seven of Pentacles. Magsimula ka ulit ng bago sa sarili mo. And panindigan mo yung pag-alis mo sa mundo niya. Kasi tignan mo, puro ka mag-isa dito. Okay, magsimula ka ng bagong buhay mo. Ipamukha mo sa kanya na kaya mo. Kinaya mo. Zodiac sign, meron tayong Cancer, Scorpio, Aquarius, Libra, Pisces, and Gemini. Meron tayong Sagittarius, Capricorn, Libra, Pisces, Aquarius, Scorpio energy. Ayan, isa pa. Zodiac sign mo to ha. Leo, Aries, Taurus, Gemini. Okay, so guys, ito lang po ang inyong daily love reading. Again, bukas ulit. God bless and love you all. Bye-bye.